So yun guys, oh, ating ice cream. Yan. So gamit po natin yung ating stainless na batidor guys. So, tara natin. Ganito siya kalapot guys, oh. Yan. So guys, no, ito po yung process sa manumanong ice cream. Walang machine, kaya kailangan po dito ng sipag at syaga. Kita nyo guys yung lagapak guys. Yung guys, no, sa kakahalo natin, magiging pino din yung texture niya. So, kalahati lang to guys, no? Pero sa patuloy po nakakahalo, mapupuno po yung ice cream natin. So, nakita nyo po ba guys? Umaangat na yung ice cream natin. Sa patuloy nakakahalo, umaangat yung ice cream natin. So, yung puno natin na nilagay na yelo at saka asin, malamang tunaw na po yan. Ipapakita ko po sa inyo. Yan. Di ba natunaw na siya? Kailangan pong isiksik. So, yung tips guys, no, para mabilis tumubo yung ice cream, kailangan advance po yung yelo. Kita nyo po ba yung yelo? Dapat advance po yung yelo kumpara sa ice cream. Dapat palaging advance pong yelo kumpara sa ice cream. So, yung guys, lagay natin. Ano, harangan nyo guys ha. Kung naglalagay kayo ng yelo. Para hindi malagyan ng yelo yung ice cream. So ano yung susunod? Palaging may asin. Dandahan lang din sa asin. Hindi pa tayo nagpapatigas. Halo ulit. Grabe guys. Hindi na ako magbo-voice over para rinig nyo yung hila-hila ko. Sa amin guys, hal-hal. Hal-hal. Alam nyo po ba yung hal-hal? Comment guys kung alam nyo yung hal-hal. Hal-hal. Isintro. So yan guys, no? Nakita nyo po ba? Malapit na siyang mapuno. So pag mga ganitong ang ice cream natin guys, malapit na mapuno, doon pa lang natin ilalagay yung ito, yung ating yung biliboy para hindi na siya mag-drain. Kasi malapit na tayo. Pagkatapos po kasi nito, magpapatigas na. So, ilalagay po yung biliboy natin. So, ganun pa rin guys. Sa kakahalo natin ng ice cream, malamang tunaw na din po yung yelo. Tunaw na yung yelo. Yan. So yun nga guys, kapag natunaw na ang yelo, ano yung susunod natin gawin? Lagyan po natin ng panibagong yelo. Huwag natin pabayaan sa yelo guys, para tuloy-tuloy yung pag-angat ng ice cream. Yan. Yan. Maraming nag-comment sa akin bakit hindi daw nilagay yung buko flavor.
bakit hindi nilagay yung condense. So, yung process ko guys ganito. Pag malapit na pong mapuno yung ice cream natin, doon pa lang natin ilalagay yung flavoring na buko. Hindi po natin sinasama sa babad yung flavoring. Yan. Tapos halo-haluin lang natin guys. Yan. So yung ginagawa ko po guys, pagkatapos po ng paglagay ng flavoring, yung susunod po dito, yung condense. Lapit mo. Yun guys, oh. So guys, patuloy lang natin tong haluin hanggang umapaw dito guys, oh. Kasi makukuha natin yung tamang texture niya pag umapaw dito. Papakita ko po sa inyo. So guys, no, nakita niyo po ba kung gaano ka daling umangat yung ice cream natin? So pag umangat na yung ice cream, malamang tunaw na din po yung hilo natin. So ano yung gagawin natin pag tunaw ng hilo? Lalagyan natin ng panibagong hilo. So pag nalagyan ng hilo at asin, tuloy pa rin sa paghalo guys. Kasi so guys, nakita nyo po ba kung gaano kaapo yung ice cream natin? So, ito na guys. Ganito po yung pagpapapuno ng ice cream. Bagaman nakakapagod, pero kailangan dito ng sipag at tiyaga sa ganitong trabaho guys. So, ganito kaapo yung ice cream natin dahil po sa hindi natin pinabayaan sa hilo, hindi natin pinabayaan sa asin, tsaka patuloy natin hinahalo yung ice cream. So guys, tapos na po tayo sa paghalo. So kung nagustuhan niyo po guys yung videos ko ngayon, pwede niyo po bang i-share, i-like yung mga videos ko, at pwede niyo din po ba akong i-follow. So guys, sa pagpapatigas, abangan niyo ako sa part 3.